Okay, maraming salamat, kapatid na Riden, Brother Riden. At nanawa ay kayo ay nakapakinig sa kanyang testimony, mga kapatid, na sa kanyang buhay, siya ay dati rin makasalanan. Walang tao na hindi nagkasala, mga kapatid. Lahat tayo ay makasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ng ating Diyos na buhay, na si Yeshua Masiyak Yahweh Jesus Christ, tayo tinubos. Kaya mga kapatid, huwag tayong manatili sa kasalanan. Alisin natin kung ano pa ang ating mga nagagawang kasalanan habang tayo ay nabubuhay pa. Dahil pag binawi na ng Panginoon ang ating buhay, mga kapatid, tayo ay huli na ang lahat. Mayroon akong babasahin sa inyo, mga kapatid, sa Juan. Dito po sa John 3:16, mga kapatid. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad, mga kapatid, sa verse na ito, sa Juan chapter 3 verse 16. Lagayin na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao. Ngunit ang mga tao ay lumalayo sa ating Diyos na buhay. Lumapit po tayo, mga kapatid, dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ano man, mga kapatid, ang iyong problema, ano man ang pinagdaanan mo, gagaan ito, mga kapatid. Lalo na po sa isang katulad ko, na ako po ay single mom at may anak na pinag-aaral. Ngunit hindi po ako nag-atubili na sumunod sa banal na salita ng Diyos. Wala pong kadahilanan na kung ano pa ang nangyari sa buhay natin, ay mag-aalangan tayo lumapit sa Diyos. Huwag po tayo mag-alangan. Lumapit po tayo sa Kanya. Patatawarin tayo anuman ang mga nagawa nating kasalanan sa Kanya. Gaano man kalaki ang kasalanan, kayang-kaya niyang patawarin ang kanyang anak, mga kapatid. Kaya po, wag po tayo mag-alinlangan na sabihin sa Panginoon anuman ang bumibigat o anumang kabigatan ang nasa puso mo, mga kapatid. Tatanggalin to ng Panginoon, pagagaanin niya. Anumang suliranin mo, anuman ang problema, Kanyang aalisin to, mga kapatid. Bibigyan ka ng kapayapaan, buhay na tahimik, buhay na walang kaguluhan. Dahil ang Diyos nga ay pag-ibig, mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Ang mga tao lamang ang matitigas ang mga ulo. Ang mga tao lamang ang nagmamatigas ng puso. Tinitigasan ang puso nila. Nakesyo kung ano na ang nakagisnan, ay yun na ang kamamatayan. Nagkakamali po tayo, mga kapatid. Gumising tayo sa katotohanan na kung ano man ang pinanggalingan mo. Lumapit tayo sa Panginoon, sa Diyos na buhay, na si Yeshua Masiyak Yahweh Jesus Christ. Huwag po kayong mahiya o matakot ano man ang nagawa ninyong kasalanan. Ihayag niyo lahat sa Diyos. Dahil walang naitatago sa Panginoon. Lahat sa Kanya ay hayag. Lahat sa Kanya ay nalalantad ang ating mga gawain, mga kapatid. Mahal na mahal ng Panginoon ang mundong ito, mga kapatid. Ngunit sa pamamagitan ng katigasan ng ulo at mas minamahal na mga tao ang sanlibutan, ang mga nandirito sa sanlibutan ng mga gawain, mga kasamaan, ay nakakalimutan na nila ang Diyos na nagbigay buhay sa kanila, ang Diyos na nagbigay sa kanila ng kalakasan, ng karunungan. Nakakakilos tayo ngayon, mga kapatid,
Dahil sa kalakasan ng Panginoon. Paano pag binawi na ang buhay mo, kapatid? Brother and sister, paano na kayo haharap sa Panginoon? Ano ang sasabihin niyo sa Diyos? Na kayo ay nandirito noon sa sanlibutan na nabubuhay, kalayawan, o kung ano pang kasiyahan na walang kabuluhan. Na ang karapat-dapat nating gawin, mga kapatid, ay ialay natin ang mga nalalabi nating kalakasan sa Panginoon sa pagpapasalamat sa araw ng linggo. Umaten tayo, mga kapatid, sa church. Mag-ano po tayo, umaten tayo ng Sunday service, mga kapatid. At lumapit tayo sa totoong Diyos na buhay, na nagbigay buhay din sa atin. Dahil siya lamang din ang babawi sa ating buhay. Hindi po ang mga gawa lamang ng tao ang babawi sa buhay natin. Kung hindi ang Diyos na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, sumasagot man tayo, lalo na mga kapatid, ang mga kabataan sa ngayon na nawiwili na sa mga gadget. Wala nang panahon manalangin, wala nang panahon tumawag sa Diyos na buhay. Dahil ang alam lang nila ay ang mga kalayawan na nakikita nila sa mga gadget sa cellphone. Ngunit mayroon po tayong pwedeng mapanood na ikaliligtas ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Sa YouTube, sa Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, mga kapatid. Lalo na sa mga kabataan na nabubuyo sa anumang mga ginagawa nila. Nakikita nila sa cellphone ng mga kahalayan na kanilang ginagaya. Ngunit sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos, babaguhin kayo, mga kapatid. Babaguhin tayo ng Panginoon at tayo ay maliligtas. Hindi po tayo itatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya wala pong makasalanan, mga kapatid, na nakakarating sa kaharian ng Diyos na habang ikaw ay may kalakasan pa dito sa lupa, puro ka kalayawan, kasiyahan na walang kabuluhan. Magsisi po tayo, mga kapatid, ano man nagawa nating kasalanan, idulog natin sa Diyos na buhay. Tumingala po tayo sa langit dahil nakikita niya ang ating mga ginagawa. Ano man ang nilalaman ng ating mga puso, lalo na sa araw na to, na kayo ay nakakapakinig ng banal na salita ng Diyos. Pagkakataon na po, natanggapin natin ang Panginoon na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Huwag po tayo mag-alinlangan na lumapit sa Kanya. Okay? Kaya mga kapatid, maraming salamat. To God be the glory. Amen.